Friends, ladies and gentlemen, I would like to welcome you to our online lecture entitled Justice Beyond Borders: How the ICC Safeguards Human Rights. I know that you are familiar with the ICC because some time ago, our former president was indicted by the International Criminal Court in The Hague, and it has generated debate, discussion, and interest among local citizens, not only among local citizens but especially to students of human rights, students of peace and security studies like yourselves. So I would like to invite you and introduce you to this topic, and I hope that as we go on with our discussion, some insights will be generated from your consciousness, and I hope that you'll be able to contribute, to share your ideas, and also to generate some form of learning that you can use in your future engagement with human rights and peace and security studies. And we will be approaching our studies from an academic point of view. And of course, we will be discussing some political ideas or political point of view, but it's up to us to analyze the value of the ideas being presented to us. The most important thing is we be able to understand the role of the ICC, why it was created, why the Rome Statute was created. So let's put our mind into that broader context from a global perspective, not only from the local but also from the global perspective. At bilang panimula, I would like to give this question to you, some sort of point of reflection that as we go on with our discussion, you'll be able to find answer to this question, and perhaps you will also be able to generate your own opinion and ideas. So imagine a head of state orders the mass killing of civilians. Their national courts refuse to act. Where can the victims turn? So halimbawa, mayroong head ng state, nag-promote siya ng patayan. So syempre, itong kasong ito ay hindi ito mahihirapan itong maipresent sa mga korte, of course because of the political power. So saan ngayon pupunta ang mga biktima ng mass killing? Saan nila ma-obtain yung kanilang hustisya? Sometimes, the concept of justice is very difficult to conceptualize or internalize unless we ourselves are the victims. But we don't have to be victims, but we can put ourselves in the shoes of the victims so that we will understand and be able to empathize what it is to be a victim and how it is to feel where there's nothing that you can turn to. So perhaps you have heard about the International Criminal Court or the ICC. Now, the ICC was established under the Rome Statute. So the Rome Statute is a treaty among nations, especially this was created because of the fact that there is a need to put a stop to impunity. Kasi may mga region, may mga country sa mundo na laganap ang patayan, laganap ang pagbabiolate ng karapatang pantao, lalong-lalo na yung mga sabi nga doon, collective rights. Kaya itinatag itong tratado na ito na nilagdaan siya doon sa Rome. Kaya nga tinatawag na the Rome Statute. And this Rome Statute created the International Criminal Court. Now, the International Criminal Court is a permanent international court that prosecutes individuals, not states, for some of the most serious crimes of concern to the international community. So meaning to say, ang kinakasuhan dito sa ICC ay hindi mga bansa, kundi ang kinakasuhan dito ay mga individual na tao na nag-commit ng mga crimes which is worthy of the International Criminal Court. And this court is based in the city of Hague, in The Hague, in the Netherlands. So ano ngayon ang ginagawa ng International Criminal Court? So ang primary work of the International Court is to investigate and try individuals accused of
Number 1, genocide. Number 2, crimes against humanity. And number 3, war crimes. And number 4, the crime of aggression. Later on, in the next following slides later on, I'm going to explain to you in detail these 4 crimes which are the subject and of which the ICC has jurisdiction. When does the ICC steps in? So kailan pwedeng makialam ang International Criminal Court? Now, the International Criminal Court operates as a court of last resort. It acts only when national courts are unwilling or unable to genuinely investigate or prosecute these crimes themselves. So it is designed to complement, not to replace, domestic justice system. So in other words, hindi ka naman basta pwedeng pupunta ka kaagad sa ICC na hindi mo naman nare-resolve doon sa iyong home country itong mga kasong ito. So ang mga bagay na ito ay pwedeng aksyonan ng ICC kung walang kakayahan ang isang bansa na ma-prosecute ang mga criminals na nagpa-perpetuate ng crimes against humanity. So anong mga klase, anong mga examples ng mga bansa na malamang na pwedeng masabi natin na hindi nagko-functions ang kanilang court. For example, may mga countries na halimbawa yung mga authoritarian na mga government, sometimes the justices are under the pressure of the government. So therefore, since they are under pressure of the government, they can least be expected to render a just decision. So medyo mahirap dyan. May mga countries naman na medyo talamak ang criminality. Sometimes the safety of the victims, the safety of the witnesses cannot be guaranteed, and also the safety of the judges cannot be guaranteed. Kumbaga halimbawa, may mga country kasi na minsan halimbawa, minsan pinapatay o ina-assassinate yung kanilang mga judges. Halimbawa, for example, doon tayo sa mga countries na tawag doon mga narcotic country dominated by drug cartels. So doon napakahirap doon, lalo na kung ang kakasuhan mo ay yung mga namumuno ng mga drug cartels. Usually may kakayahan silang ipapatay ang mga judges or ipapatay ang mga local officials. So therefore, this is one classic example na kung saan hindi kayang i-prosecute ng country na yan ang mga kaso na crimes against humanity or genocide and other crimes related to it. So, ang ICC, siya ang tumatayong last resort na yung mga biktima, pwede silang dumulog sa ICC sa tulong ng kanilang mga counsel, mga abogado, or whatever organizations na tutulong sa kanila para matamon nila ang hustisya. Ngayon, sino ang mga taong pwedeng makasuhan sa ICC? So, it can be individuals like political leaders, military commanders, or other responsible for the crimes. And it does not try entire countries or governments. So, hindi yung gobyerno, hindi yung bansa ang nililitis sa ICC, kundi mga individual, example, mga political leaders, mga military commanders na nag-violate ng international humanitarian law or nag-violate ng o kaya nakapag-commit ng crimes against humanity. So, its jurisdiction generally applies to crimes committed in and by the nationals of the countries that are parties to the Rome Statute. So, ibig sabihin, pag sinabi nating jurisdiction, ito ay may kinalaman sa nasasaklawan. So, in other words, ano ang nasasaklawan ng ICC? In general terms, ang nasasaklawan ng jurisdiction ng ICC ay ang mga bansa na pumirma o sumali sa Rome Statute at saka yung kanilang mga citizens or mga nationals na nandoon sa kanila. Ngayon, paano kaya kung halimbawa ang isang akusado ay hindi miyembro ay halimbawa kung ang isang akusado ay mamamayan or citizen of a country that is not party to the Rome Statute. Now, its jurisdiction generally applies to crimes committed in and by the nationals of countries that are parties to the Rome Statute
or sabi na ito na ang sagot diyan, or when cases are referred to by the UN Security Council. So in other words, individuals who are not members of the of countries signatory to the ICC can still be held liable if it is referred to by the UN Security Council. Ngayon, sabi ng iba, nagtatanong ang iba, why do we need to have an ICC if each country has its own justice system? Yan. So yan ang madalas natin na marinig. Bakit kailangan pa magkaroon ng ICC samantalang pwede namang malitis dito sa sarili nating bansa? Ngayon, ang ICC ay itinatag ng Rome Statute because of three important reasons. The first one is to fight impunity. Ano ibig sabihin ng impunity? Ang impunity ay yung pag-commit ng krimen, na yung nagko-commit ng krimen ay hindi siya held liable. Kumbaga, patuloy niyang ginagawa yung pagba-violate, yung pag-commit ng crime kasi nga alam niyang walang magpapanagot sa kanya, walang magpaparusa sa kanya. Example, halimbawa may mga country ngayon na pinapatay yung mga journalist. So, maraming mga journalist na ang namamatay, inassassinate, pero hindi naman nabibigyan ng hustisya, hindi naman nahuhuli yung mga gumagawa, or kahit alam naman yung gumagawa pero hindi sila napapanagot. Kasi nga mahina ang batas at mahina ang pagpapatupad ng batas at walang mga kakayahan yung country, ang ibang country na gawin ito, na napapanagutin yung mga gumagawa ng krimen. Yan ang ibig sabihin natin ng impunity. So hindi lang yan sa mass media, kundi halimbawa yung pagpatay, halimbawa yung drug war, for example, naging laganap yung EJK, extrajudicial killing, na yung mga tao na aakusahan ng drug, hindi man lang nabibigyan ng proseso sa hustisya, kundi sila ay pinapatay, ina-assassinate kasi nga yung concept na na tawag doon na anyway nga criminal din ito, so patayin na natin. Ang tawag diyan ay extra legal killing or extrajudicial killing, which is a violation of human rights, kasi lahat naman ng tao ay may karapatan na magkaroon ng proseso na marinig ng korte para maging patas at makatuwiran ang magiging sentensya or hukom sa taong yon. Kaya iyan ang purpose ng ICC, labanan ng impunity, kasi may mga bansa na walang kakayahan na ipatigil ang krimen at papanagutin yung mga responsable. So diyan pumapasok ang ICC. Now, the second important reason why the ICC was established is to provide justice for the victims. So kailangan mabigyan din ng hustisya yung mga biktima. Katulad nga ng sinabi ko kanina in our introduction, yung question natin kanina. Sabi ko dun sa question ko kanina, paano yung mga victim? Yan. Saan hihingi ng hustisya ang mga biktima? Kung halimbawa doon sa kanilang bansa ay napakahirap maghanap ng hustisya. Yan. Kasi pag nagreklamo ka, papatayin ka. O kaya yung mga witnesses mo takot magsalita kasi baka patayin. O kaya yung mga huwes takot maging impartial kasi baka patayin din sila. Yan. So ngayon, kung ikaw ang biktima, ang tanong, saan ka pupunta ngayon? In what part of the world can you be safe and to seek redress for or justice for what happened to you or to your relatives? So diyan pumapasok ang ICC. Ngayon, another purpose of the ICC is in order to discourage future persons who might think of committing crimes against humanity. So the purpose is deterrence, to deter future atrocities. Ngayon, naririnig natin yung International Criminal Court at saka International Court of Justice. Although parang synonymous, pero magkaiba po yan. So who are they? Sa ICC, individual ang nasasakdal. Dito naman sa ICJ, International Criminal Justice, ay mga states ang nakasalang. Halimbawa, way back in the 1960s, nang mag-file ng claim ang Pilipinas sa Malaysia about the Sabah, dumulog sila sa ICJ. So yan ang ibig sabihin ng International Court of Justice. Okay. Kasi mga bansa doon ang nasasakdal, o mga bansa ang nag-uusap, or they subject themselves to arbitration. Okay. Another aspect is the type of responsibility. Now, in the ICC, it is more of the criminal responsibility, while in the ICJ, state responsibility
under international law. So in other words, sa ICJ ang nililitis diyan ay yung yung obligasyon ng estado na mag-conform doon sa international law. Now, another aspect is crimes or cases handled. Yan. In the ICC, cases handled are genocide, crimes against humanity, war crimes, and crimes of aggression. While in the ICJ or International Court of Justice, it is the legal disputes between states. Example, treaty violation, borders, genocide, treaty obligations. Another aspect is possible outcome. Sa ICC, may kulong. Yan. So, prison sentences, fines, and reparation to victims. So, pag nasa ICC ka, halimbawa na-convict ka, natapos na yung paglilitis sa'yo, you will serve a prison sentence, mamumultahan ka, at pagbabayarin ka doon sa mga nabiktima mo. Sa ICJ naman, legal judgment, declaration of law, and reparations by states. Yan, magbabayad din yung mga states. Kung halimbawa nakapag-commit sila ng something na against another state, pagbabayarin din sila. So, another aspect is established under itong ICC Rome Statute, while the ICJ was established by the United Nations Charter. Doon mismo sa Constitution ng UN, nandoon yung provision para sa ICJ. So, what year established? The Rome Statute was established in 2002 and samantalang ang ICJ 1945. So, relationship to the UN. So, ang ICC is an independent court. It is not under the United Nations. So, it's the product of a treaty. Another is itong ICJ, the principal judicial organ is of course the UN. Yan. So, location, pareho sila located in The Hague, the Netherlands. So, yan, siguro i-research din natin bakit mahilig nilang ilagay sa The Hague itong mga international courts. Okay. So, dito sa slide na to, hindi ko na siya i-discuss isa-isa. Tingnan niyo na lang. In Africa, mayroong 33 countries. Sa Asia Pacific, mayroong 19. So, kasama tayo dapat dyan. Pero, noong 2019, umalis tayo. So, nag-withdraw ang government ng Philippines under the administration of Rodrigo Duterte. Umalis tayo sa ICJ. So, ngayon, sa Eastern Europe, may 20 countries. While in Latin America, there are 28. And in Western Europe and others, there are 25. Ngayon, sino-sino ang hindi member ng ICC? So, we have the United States, China, Russia, India, Israel, Turkey. Mga major states ito. So, mga kilalang states ito. Ibig sabihin, mga sikat na states. Pero, despite of being sikat, hindi sila member. Ayaw nilang sumali sa ICC. So, sa mga next slide, ipapaliwanag ko kung ano ang mga dahilan kung bakit hindi sila sumasali. May mga basic issue yan sila kung bakit ayaw nilang sumali sa International Criminal Court. Okay. So, these are some of the reasons why some countries are not members or choose not to be members of the Rome Statute. So, number one is concerns about their sovereignty. Many states argue that the ICC membership could limit their sovereign authority. Then, second, the ICC can prosecute individuals including heads of states and military leaders. Sabi nga ng US, hindi sila sasali sa ICC kasi it can demoralize their military leaders or the commanders that are in the field. Then third, governments fear losing exclusive control over criminal justice within their territory. And fourth, this concern is frequently cited by countries such as the United States, China, and India, which emphasize the primacy of national courts. So sinasabi nila na nagpa-function naman daw ang kanilang mga courts at wala silang problema or issue sa mga korte nila. Okay. Now, the second is reason why countries do not want to join some countries do not want to join the ICC.
because of the fear of politically motivated prosecution. So it's possible na pwedeng ma-weaponize ang ICC in order to prosecute or to persecute your political opponent. So some non-member states believe that the ICC might be used as a political tool. Second, leaders worry that prosecutions could be driven by geopolitical rivalries. And third, states with global military involvement fear cases brought against their personnel by hostile actors. So, kumbaga, magkakaroon sila ng problema. 'Di ba? Ang classic example nito yung digmaan or kaya war ng Israel doon sa Gaza. So, ngayon, yung kanilang mga military operations ay naging dahilan para sila ay kasuhan o maghain ng kaso doon sa International Criminal Court. Yan. Kaya ayaw nila na sumali sa ganitong mga treaty. Now, this argument has been repeatedly raised in discussion surrounding major powers that have declined ICC membership. Now, pangatlo is the exposure of military personnel. Countries with large overseas military deployment often object because soldiers and commanders could be subject to foreign legal scrutiny. And even unfounded cases could create legal uncertainty and reputational harm. So this is a central concern in debates in the United States and other military active states. Number 4 is constitutional or legal incompatibility. In some states, domestic law is said to conflict with the Rome Statute. So ibig sabihin, may mga bansa na yung mga provisions ng Rome Statute ay sumasalungat sa kanilang konstitusyon o sumasalungat sa kanilang batas. So, national constitutions may not allow an external court to supplement domestic courts. Then, ratification would require constitutional amendments or legal reform. So, minsan, pag talagang may mga salungat na provision, kailangan baguhin ang konstitusyon na minsan mahirap din gawin. Yan. So this has delayed or prevented ratification in several countries. So ibig sabihin, may mga countries na pumirma in principle, pumirma sila doon sa Rome Statute pero hindi na-ratify doon sa kanilang country. Kaya hindi sila nagiging member. So ibig sabihin, 'di ba, halimbawa sa Pilipinas, for example, pag tayo ay sumali sa isang treaty, kailangan may approval muna ang Senate. So kumbaga bago tayo maka-agree doon. So kung dadaan siya sa Senado, dadaan siya sa katakot-takot na debate, dadaan siya sa katakot-takot na mga opposition, etc. etc. Kung okay yung treaty, malamang napapayag ang Senado, pero pag medyo controversial ang mga laman ng mga magkakaroon niya ng delay at to the worst, hindi siya ma-endorse ng legislative body. Ang panglima is, fifth is the distrust in ICC effectiveness and impartiality. Certain governments question the speed and efficiency of ICC proceedings. Kasi sa ICC, mabilis ang pagtakbo ng mga kaso, hindi siya nadidelay. So whether prosecutions are regionally balanced or overly focused on certain areas. Kasi may mga questions na sinasabi nila na bakit pag ang bansa ay mahirap o may galing sa Africa or galing sa Asia ay madaling kasuhan sa ICC, samantalang yung mga pinuno ng mga bansang mga makapangyarihan at saka mga mayayaman, lalo na yung mga nandoon sa Europa at Amerika, ay hindi ka agad-agad na kakasuhan. Okay, so criticisms of ICC performance and perceived selectivity features prominently in statute justifications for staying outside of the court. So, another is avoidance of international legal scrutiny. Some states, particularly those facing allegations of serious human rights violations, prefer not to expose officials to international investigations, arrest warrants enforceable abroad. Withdrawal by some former members have followed the opening of ICC investigations. Kaya may mga bansa na ayaw sumali sa ICC sapagkat perhaps yung kanilang country ay involved sa maraming activities like for example pakikipagdigmaan o kaya meron silang mga sigalot o problema sa kanilang mga teritoryo nila, and they do not want to be under the scrutiny of the international law. So kaya umiiwas sila sa
na maging miyembro ng International Criminal Court. Then 7 is the geopolitical and security council dynamics. A number of non-members argue that ICC jurisdictions can be triggered by UN Security Council referrals. Then permanent members of the Security Council may influence who is investigated and who is not. And this fuels skepticism about equal application of international criminal justice. Now, to give you an idea, I want to show you this map. So this is generated by an artificial intelligence, but I think this is although hindi siya masyadong updated, kasi dito sa mapang ito still makikita natin na ang Pilipinas ay member pa siya ng ICC, pero noong 2019 umalis tayo. So itong mga kulay na green, these are the countries that are members of the International Criminal Court, while yung mga pula, these are the countries that are not members of the ICC, while those with yellow and red stripe, these are the countries that were formerly members but decided to withdraw from the International Criminal Court of Justice, or hindi na sila sumali nag-withdraw na sila sa Rome Statute. Okay. Ito yung mga examples ng mga countries na hindi pumirma o kaya hindi sumali sa ICC. Ang una dito ay ang United States of America. Although pinirmahan ng US, sumabay siya sa pagpirma ng Rome Statute, but they withdraw their signature immediately in 2002. So ngayon ang United States is not a state party. So nag-member siya noong 2000 pero umalis siya noong 2002. So some of the key reasons for non-membership is yung kanilang sovereignty concerns. The US argue that allowing an external court to prosecute US national, especially military personnel and political leaders, would undermine their national sovereignty and constitutional safeguard. Then second, protection of military personnel. Given its global military presence, the US fear exposure of soldiers and officials to foreign or politically motivated prosecutions. And third, political accountability preference. The US maintains that its domestic courts are capable of prosecuting war crimes, making ICC intervention unnecessary. So please take note that the US engages with the ICC selectively as an observer and has opposed the ICC jurisdiction over its national unless via a UN Security Council pathway. Another country is China. China never signed or ratified the Rome Statute. Unlike the US, ang US nagpirma siya pero later on nag-withdraw. Ang China never signed or ratified the Rome Statute. Ito yung kanilang mga dahilan kung bakit hindi sila member ng ICC. Una is the strong emphasis on sovereignty. China has consistently rejected compulsory international criminal jurisdiction over its national. And second is the preference for national proceedings. China argues that international crimes should be addressed by domestic legal system and not international courts. And third, Security Council role. As a permanent UN Security Council member, China retains influence over referrals, reducing incentives to accept ICC jurisdiction. So take note that despite of non-membership, China has engaged with the ICC as an observer and has supported some ICC-related actions through the Security Council, illustrating a selective engagement approach. Ang pangatlong case study natin ay ang Israel. So, ang Israel, pumirma siya noong 1988 but did not ratify. So, therefore, hindi siya state party sa Rome Statute. Ito ang kanyang mga dahilan. Una, jurisdiction objection. Israel disputes ICC jurisdiction, particularly regarding territorial jurisdiction linked to Palestine's ICC membership. Then third, concerns about politicization. Israeli authorities argue that ICC proceedings in the Israel-Palestine situation are politically driven rather than purely legal. Then third, complementary claims.
Israel maintains that its domestic investigative and judicial systems are able and willing to examine alleged violation, making ICC involvement inappropriate. So, let's take note that Israel has formally challenged the ICC jurisdiction and admissibility ongoing proceeding, heightening the tensions between ICC authority and non-member state consent. So, if we will summarize this case study, ang United States, ang kanyang dahilan is constitutional and military concerns, while China is more on sovereignty and non-intervention, while Israel is about jurisdiction and politicization. So, ang mga bansa, when they decide to become a member or when they decide to not to become members, have several reasons. They have several perspectives. They are situated in different contexts. That's why they arrive at the different decisions. And sometimes, ang overarching motivation nila is their national interest. So, here are some of the key points of the Rome Statute. So, this here is with the help of the AI, we try to generate this flow, the key points in the Rome Statute. So the Rome Statute created a permanent international court to hold individuals accountable for the world's most serious crime while respecting state sovereignty and the due process. So, ngayon, dumako tayo doon sa mga krimen na most usually kino-cover ng ICC. Ang una dito ay yung tinatawag natin na genocide, from the word genus, di ba? Kind, from a kind. Sa alam natin yan sa science, sa biology, sa zoology, yung genus, yan. Kind, classification. Okay. Pag sinabing genocide, meaning to say, pinapatay mo ang buong uri, yan. So, genocide is a crime under international law. And it is defined in Article 2 of the Convention on the Prevention of Punishment of the Crime of Genocide. This is a treaty in 1948 and adopted word for word in Article 6 of the Rome Statute of the International Criminal Court. So, the legal definition ng genocide is ito. Genocide means a certain acts committed with the intent to destroy in whole or in part a national or ethnic, racial, or religious group because of who they are. So, ang ibig sabihin nito ay malinaw to. Ang importante dito yung word na intent, to destroy. May intention ka na patayin o burahin sa ibabaw ng mundo ang isang grupo, whether this is racial, religious, or ideological na mga grupo. Yan. So, hindi naman ibig sabihin na napatay mo na yung lahat bago ka makasuhan ng genocide. Perhaps napatay mo ang ilang libo, several thousand, several hundreds, or even just 100. Pero, kung may intent ka talaga na patayin sila lahat at mapatunayan sa court na yun ang intention mo, it can be genocide. Pwedeng sabihin siyang genocide. Kaya di ba sa International Criminal Court, makapag-present ka lang kahit 15 witness lang, pero pag na-establish mo talagang merong intent na ganun, merong pattern na ganun, it can constitute into a case of genocide. Okay. So, what are some of the acts that constitute genocide? Okay. Any one or more of the following 5 acts, when done with a specific intent, will qualify for a genocide. Number 1 is killing members of the group. Second, causing serious bodily or mental harm. Then third, deliberately inflicting conditions of life calculated to bring about the group's physical destruction. Example is when you lay siege to a city or a territory. Anong ibig sabihin ng lay siege? Pinapalibutan mo, tapos piniprevent mo na magkaroon ng supply, o ginugutom mo yung mga tao, o kaya tinatransfer mo sila sa ibang lugar, dinideport mo, yan. These are just examples of this. Then number 4, imposing measures intended to prevent births within the group. Halimbawa, kinapon mo yung mga lalaki, o kaya nag-promote ka ng mga contraceptives na will permanently affect the generative
powers or functions of the group, yan, that can constitute as genocide. Okay. Another is forcibly transferring children of the group to another group. Halimbawa, ngayon nagkaroon ng gera, kinuha mo yung mga bata, mga sanggol, at dineport mo sa ibang lugar, ipinaampon mo doon sa ibang lugar. Yan, that can constitute as genocide. Kasi sa prosesong yan, parang sinisira mo yung generation, yung identity ng grupo na yon. May mga ginagawa yan, lalo nung ancient times, mga unang panahon, ginagawa yan ng mga pag may gera sila. Halimbawa, gusto nilang mawala na yung kanilang mga kaaway, ma-humiliate nila o kaya ma-degrade nila yung kalaban nila. Ang ginagawa nila ay kinukuha nila yung mga bata at ipinapaampon, tinatapon sa ibang lugar para tuluyan ang mawala yung kanilang lahi. Yan. So, ano ngayon ang pagkakaiba ng genocide sa ibang krimen? Kasi mahirap nang mai-confuse natin ito. Kasi minsan, yung iba, pag hindi naintindihan, na may mixed up yung pang-intindi. So, intent is crucial. Katulad ng sinabi ko, yung intensyon, yun ang pinaka-importante. So, it is not enough that many people are harmed. Excuse me. So, it is not enough that many people are harmed. Okay. The perpetrator must intend to destroy the group as such. Halimbawa, example, halimbawa ikaw ay isang leader at meron kang war on drugs, di ba? So, intention mo, may mga pinatay kang mga tao, may mga pinapatay ka, or may mga taong namatay because of your inducement. Ngayon, yung pagpatay, iba yon, yung intent, iba yon. So, therefore, kung meron kang intent na ubusin talaga sila lahat, halimbawa sabihin mo, uubusin ko lahat ng drug users, yan, uubusin ko sila. Actually, that is already a genocidal intent. May genocidal intent ka na. So, kailangan mapatunayan ng mga nagsasakdal sa iyo. Kailangan mapatunayan nila na mayroon kang ganong intensyon. So, paano pinapatunayan ang intensyon? So, ini-enumerate yung lahat ng mga ginagawa mo, mga programa, mga patakaran, mga pamamaraan na isinasa publiko mo, ginagawa mong pattern. Yan ang kailangan mapatunayan. So, hindi kailangan na lahat ng biktima ng ginawa mo ay magtestigo sa'yo. Kahit may 10 lang o 15 testigo yan, okay na yon. Basta ang importante, mapatunayan na mayroon ka talagang intensyon na ubusin sila. Yan. So, iba-ibang klase ang genocide, pero isa lang yung kanilang crucial para makonvict ang isang tao sa crime ng genocide na mayroon kang intensyon na patayin ang isang grupo, patayin ang isang uri, etc. Yan ang pinaka-importante. So, because of this high intent threshold, not all mass killings or atrocities are legally genocide. They may instead be crimes against humanity or war crimes. Halimbawa, mayroon kayong gera, for example, maraming namatay dahil sa pagbobomba o kaya sa mga ibang klaseng activity na related to war, hindi naman siya masasabing genocide unless may intent talagang ubusin yung lahi. Ano lang yan, it can be classified into crimes against humanity or war crimes. Although, mabigat pa rin ito. To be charged with crimes against humanity and to be charged with war crimes, medyo mga mabibigat itong mga kaso. Same din ng genocide. Okay. Ito yung mga examples ng genocide, mga naganap sa mundo. Yan, mga classic example lang ito. Pero maraming genocide. Pero ito ay yung mga classic examples na mga alam natin. Like, for example, the Holocaust, for example, which was committed in Nazi Germany from 1941 to 1945. Sino yung mga targeted groups dito? These are the Jews, also the Roma and others. Hindi lang mga Hudyo ang naging biktima ng the Third Reich, kundi pati rin yung mga Roma. Ang mga Roma, ito yung, hindi ito yung Rome. Ang tinatawag ditong Roma ay ito yung mga Gypsies. Kasi sa Europa,
may isang uri ng mga native gypsies na mga nomad sila. Kahit saan sila pumupunta. May mga gypsies sa Germany, sa Italy, sa lahat ng mga country sa Europe, may mga Roma, mga gypsies. Yan. At itong mga gypsies nito, sila yung kadalasan nakikita mo, yung parang mga stereotypical sa kanila, yung mga manghuhula, nagtatrabaho sa peryahan, sa mga entertainment, na ganyan, parang ganyan. Yan ang mga stereotype nila. So, that's how sometimes you identify this Roma. Okay. Ngayon, dun sa Nazi Germany, sabi ni Adolf Hitler, dapat mawala sila. Yan. So, naging subject din ng genocide yung mga Roma. Okay. What happened? Systematic killing through mass shooting, ghettos, and extermination camp. So, the legal significance, the Holocaust directly led to the adoption of the 1948 Genocide Convention. Dahil nga sa naganap na ito, kasi ito ay isang napakabigat na kaganapan na ginawa ng Third Reich ng Nazi Germany. Yan. Kasi almost, sabi nga doon sa last accounting, there were 6 million Jews who were killed, who were subjected to internment sa mga camps, at doon sila in-exterminate. Yan, sa mga gas chamber. Nung unang panahon, wala pang masyadong mga satellite, wala pang mga mass media, wala pang mga television na gano'n na kaya naganap itong mga krimen nito without the world knowing about it. Only after the war that all these things resurfaced. So there were also prosecution in World War II trials. So after matapos yung ikalawang digmaan, nagkaroon ng mga war tribunals, at yung ibang mga responsible were held nakasuhan sila. So ngayon, status, this is a universally recognized as genocide. So alam naman sa mga history books natin, binabanggit ito as genocide. Okay, let us go to Rwanda. Ito sa Rwanda naman, sa Africa. Okay, so ang targeted dito ay the Tutsis and the moderate Hutu. Dalawang klase ng ethnic group na naglalaban-laban. So, around 100 days of mass killing using guns and machetes. Imagine, sa loob ng 100 araw ay nagpapatayan ang dalawang lahi. Gumagamit sila ng mga baril, mga itak, yan, machete, yan. So, what is the legal significance of this event? So, the International Criminal Tribunal for Rwanda, or ICTR, issued the first ever genocide conviction. Kasi nang matapos ito, nang masuppress itong genocide na nangyari sa Rwanda, nagkaroon ng International Criminal Court or Tribunal para sa Rwanda, at yung mga taong responsible for committing genocides were convicted. Then it also established key legal standards for proving genocidal intent. So ano ang naging epekto ng Rwandan genocide, ng paglilitis ng mga kasong ito? Nagkaroon sila, na-develop nila yung legal standard for proving genocidal intent. Paano mo susuriin ang nasasakdal tungkol sa kanyang intent to commit genocide? Yan. So ang status nito is judicially confirmed genocide. So na-confirm talaga na mayroong genocide na nangyari doon sa Rwanda. Then another is the Srebrenica genocide. This happened in the Bosnia-Herzegovina in 1995. The target group here are the Bosnian Muslims. Yan, what happened? There was mass executions of men and boys after the fall of Srebrenica. Ang tinarget dito ay yung mga lalaki at saka mga batang lalaki. So the legal significance confirmed as genocide by both the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia and the International Court of Justice. The status is judicially confirmed as genocide. So isa na siyang case study ng genocide. Another is Armenian genocide. Yan. Ito ang matagal na to. This was in 1915 to 1917. So the target group here are the Armenians. What happened? There was mass deportations, killing, and starvation. And what is the legal significance? Occurrence before the Genocide Convention. Ito yung klase ng genocide na naganap bago nagkaroon ng
Treaty of o kaya itong Genocide Convention noong 1948. So this is widely recognized by historians and many states. So pero yung status nito medyo controversial. So historically recognized and legal debates remain because it's predated modern genocide law. Kaya ngayon, itong Armenian, ito ay isang diplomatic problem ito between Armenia and Turkey. Kasi sinasabi ng Armenia mayroong genocide. Sabi ng Turkey, wala namang genocide na nangyari. Kaya kumbaga, at saka itong genocide na ito ay naganap siya before pa na nagkaroon ng tratado laban sa genocide. Kaya medyo naging naging controversial siya. Okay. At ito naman yung sa Cambodia. Yan, this happened in 1975 up to 1979, perpetrated by a political group called the Khmer Rouge. Yan. So the target groups here are the ethnic minorities, including the Cham Muslims and the Vietnamese. And what happened? There was forced labor, executions, and starvation. So the legal significance is that the extraordinary chambers in the courts of Cambodia convicted senior leaders of genocide. So what is the status? Partially judicially confirmed genocide. Kumbaga, partially confirmed pa lang. Hindi pa naman siya totally confirmed as genocide, pero many people are referring to it as a genocide, a case of genocide. So, pero we have to take note that not all mass killings or atrocities qualify as genocide under international law. So to be genocide, courts must prove that one of the 5 prohibited acts and specific intent to destroy a protected group. Without that intent, crimes may still constitute as crimes against humanity and war crimes, but not genocide. Now, what are crimes against humanity? Okay. Doon na tayo sa pangalawa. Tapos na tayo sa genocide. Dito na tayo sa crimes against humanity. Ngayon, crimes against humanity are serious violations of international law defined in Article 7 of the Rome Statute of the International Criminal Court. They consist of certain prohibited acts committed as part of a widespread or systematic attack directed against a civilian population with knowledge of the attack. Okay. So, to qualify as crimes against humanity, the following must be present. Yan. Number 1, the attack was widespread or systematic. Number 2, the acts were carried out pursuant to or in furtherance of a state of organizational policy. And third, the perpetrator knew their conduct was part of that attack. So unlike war crimes, crimes against humanity can be committed in peacetime and do not require an armed conflict. Yan. So in other words, ang crimes against humanity, pwede siyang gawin kahit walang digmaan. Mga mass killings, for example. Yan, pag marami kang pinapapatay. Kaya nga yung drug war dito sa Pilipinas ay parang na-classify siya under crimes against humanity. Kasi maraming tao ang na-involved. There were thousands of people who died. Okay. Dito tayo sa mga war crimes. Ito yung mga krimen na pwede mong gawin sa panahon ng digmaan. Siguro may connection ito doon sa international humanitarian law. So, war crimes are serious violations of international humanitarian law committed during an armed conflict. They are defined and prosecuted under the treaties such as the Geneva Convention and Article 8 of the Rome Statute of the International Criminal Court. And war crimes involve grave breaches of the rules that protect civilians, prisoners of war, and other non-combatants that limit how warfare is conducted. Kasi sa international humanitarian law, may limit lang yung pwede mong tamaan sa panahon ng digmaan. For example, hindi mo pwedeng targetin yung mga civilian areas, hindi mo pwedeng targetin yung hospital, mga schools, at hindi mo rin pwedeng targetin yung mga cultural artifacts
Yan, yung mga heritage, hindi mo yan pwedeng i-target. Yung mga communities na puro civilian na nandiyan dyan. Yan. So, pag ginawa mo yan, you will be liable to war crimes. So, paano mo patutunayan na ang isang action is a war crime? Yan. To qualify as a war crime, prosecutors must show that an armed conflict existed, international or non-international armed conflict. O katulad sa Pilipinas, meron tayong tawag doon sa Moro, yung ng gobyerno at saka yung mga MNLF at saka yung CPP NPA versus the government. That's an internal armed conflict ang tawag diyan. So second, the act had a nexus to the armed conflict. It was closely related to it. Then third, the conduct violated international humanitarian law. Yan. And number 4, the perpetrator intentionally committed the prohibited act or knew of the protected status of the victim. Halimbawa, yung mga prisoners of war, pinatay mo, o kaya yung alam mo naman na may hindi pwedeng gawa ng harm yung mga grupong yon ay ginawa mo. Yan. Ito yung 4 na criteria to identify a war crime. That war crime has been committed. Okay, example of war crimes, halimbawa, willful killing of civilians or prisoners of war. So hindi mo pwedeng patayin ang mga nahuli mo, na dakip mo, hindi mo sila pwedeng torturein. Yan. So torture or inhuman treatment, that's also considered as a war crime, considered war crime. Kaya naman, intentionally directing attacks against civilians. Yan. Sinadya mo talagang pasabugan yung mga civilian. Attacking protected sites like hospitals, schools, religious buildings. Or the taking of hostages. Yan. Kumuha ka ng mga hostage. Yan. Unlawful deportation or transfer. Mga tao na pinatransfer mo. Yan. At hindi mo na sila pinabalik. Using prohibited weapons. Rape and other forms of sexual violence, pillaging, looting towns or villages. Yan, conscripting or using children as soldiers. Yung pag-employ ng mga child soldiers. Ito ang mga examples ng mga war crimes. Okay. Ang sunod na klase ng krimen na pinuprove sa ICC ay yung tinatawag na crimes of aggression. Okay. The crime of aggression is one of the 4 crimes under international criminal law, alongside genocide, crimes against humanity, and the war crimes. It is defined in Article 8 of the Rome Statute of the International Criminal Court. Ito yung kanyang legal definition. The crime of aggression means the planning, preparation, initiation, or execution by a political or military leaders of an act of aggression by a state that by its character, gravity, and scale constitute a manifest violation of the Charter of the United Nations. Now, take note that it can be committed by a state party. Yan. In simple terms, it is the illegal use of armed force by one state against another, ordered or directed by those in position or leadership. So, who can commit the crime? Only individuals in leadership position. Mga tao ang pwedeng makasuhan ng crimes of aggression, hindi bansa ang kinakasuhan doon, hindi yung state. Ang kinakasuhan doon ay individual person or individual leaders or group of leaders that are responsible for the order or action. So it does not involve ordinary soldiers, hindi yung mga foot soldiers, hindi yung mga inuutusan, kundi yung nag-uutos. So the ICC prosecutes individuals and not the state. So what counts as aggression? Paano mo masasabi na ang isang act is an act of aggression? One is invasion or military occupation. Then second, annexation by the use of force. Third, bombardment or use of weapons against another state. Number 4, naval blockages. And number 5, attacks on the armed forces of another state. Yan ang aggression. What is excluded from the crimes of aggression? Yan. Self-defense,
actions authorized by the UN Security Council, only the most serious or manifest violation of the UN Charter qualify as crime of aggression. How is this different from other crimes? The crime of aggression is different from war crimes. Concern how war is fought. Aggression concerns whether the force was lawfully used at all. Versus crimes against humanity. Crimes against humanity target civilians. Aggression targets another state. Pag sa genocide naman, genocide requires intent to destroy a protected group. Aggression does not. So, yan ang pagkakaiba ng how is the war of aggression differentiated from the other crimes prosecuted under the ICC. So, here are some questions that after discussing, deliberating our topic, I would like you to consider the following questions. I am going to transfer these questions in a Google form. Ipapadala ko sa GC ninyo ang link ng Google form, and you're going to think about these questions and kindly answer these questions based on how you understood our discussions, and also probably from some of the researches that you will be doing. So, number 1, if Rome Statute was created to end impunity, should powerful states be allowed to stay outside of the ICC? Why or why not? So, does the ICC strengthen international justice, or does its lack of universal membership weaken its legitimacy? Number 3, if a country has a functional judicial system, should the ICC ever intervene? Where should the line be drawn? And number 4, is the future of international criminal justice dependent on law or on political will? So, yan ang mga katanungan na sasagutan ninyo sa inyong reflection and processing. So, probably next time, pag nagkaroon tayo ng face-to-face meeting, you can ask me questions, especially, so siguro isulat niyo sa papel yung mga questions niyo, clarificatory, para masagot natin at mabigyan natin ng sapat na discussion sa ating face-to-face meeting. Okay. So, ito ang aking takeaway sa ating discussion ngayong hapon, that the Rome Statute asks every state a difficult question. Will you protect sovereignty or will you help protect humanity? So, ito siguro ang tanong na ito ay magandang itanong doon sa mga countries na hindi miyembro ng ICC or tumiwalag sa ICC. Will you protect sovereignty or will you help protect humanity? Alin ba ang mas mabigat? Sovereignty or humanity? So, magandang hapon sa inyong lahat, and thank you so much for listening to this online lecture. See you next meeting, and I hope that you will have your questions ready.